Good day. Hi, share ko lang po sa inyo yung Bible verse na nabasa ko sa aking devotion regarding salvation. Sabi din sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, lahat po tayo nagkasala, hindi tayo qualified para magkaroon ng kaligtasan. Dahil sa kasalanan po, nagkaroon tayo ng separation from God. Hindi, sabi dito sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Grabe, no? Ang tindi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Which is, si Jesus lang po yung kaya magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, which is yung eternal life, yung after natin sa mundong ito. Kasi lahat tayo, amin natin sa hindi, pupunta tayo doon. Makawala tayo sa mundong ito, hindi naharapin natin yung buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan tayo mapupunta if we don't have salvation? Alam niyo po ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Grabe. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kasalanang ginawa sa Kanya, mga hindi kalugod-lugod na bagay na pinagagawa natin dito sa mundo. Yet, minahal pa rin tayo ng Diyos. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Just imagine guys, yung sacrifices na binigay ng Diyos para sa atin. Mismong si Jesus yung binigay niya para sa ating kaligtasan. Titignan natin, talagang napaka-tindi ng binigay na sakripisyo ng Diyos para lang tayo maligtas lahat. Alam niyo, ang bait si Jesus po yung binigay sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi kasi sa John 14:6, ako ang daan, katotohanan, at buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa pamamagitan ko. Meaning po, tanging si Jesus lang po yung ating kailangan tagapin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi dito, yung kaligtasan raw po ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi yung iba po, naniniwala sila if they will do good works, mabubuting bagay for the other people, they will be saved. Malinaw po sa Bible guys, malinaw. Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa gawa. Diba napakalinaw guys? Hindi tayo pwedeng maligtas sa ating mga mabubuting gawa. Maganda po yan, we're doing good things sa ating kapwa, pero malinaw po ang sabi ng Bible, we cannot save by our good works. Meaning, we need to accept Jesus. Sabi dito sa Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ika'y maliligtas. Guys, we need to have faith unto Lord Jesus for us to be saved. Sabi dito sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. We need to have faith with whole heart. Manampalataya tayo sa Diyos. Ngayon, ano yung assurance na meron tayo pag tayo nagkaroon ng salvation through Jesus Christ once we accept Him as our personal Savior in life? Sabi sa John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan ba'y hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin dito pa. Grabing pangako ng Diyos yan. Because of His love, no one can snatch us. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo kaya kunin ng sino man. Sabi pa dito sa Romans 8:38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pabunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabing assurance, for me, this is not only an assurance, this is a promise of God for us. Na kung saan, if we accept Jesus Christ as our personal Savior, grabing salvation na matatanggap natin. Kasi, yung iba nag-iisip, mostly, hindi ko naman yan lahat, they're thinking, paano ako maliligtas sa mundong ito? Guys, sa mundong ito, we don't have assurance. Kasi dito, meron tribulation, meron mga pagsubok, na kung saan, hindi natin inaasahan kung ano bang darating na bukas sa ating mga buhay. Pero the only thing that we can assure is the love of God na binigay niya sa atin, which is yung pangako niyang magkaroon tayo ng kaligtasan through Jesus Christ. That's why, guys, we need to accept Jesus as our personal Savior in our lives. Kasi siya lang ang tanging daan, walang iba para tayo maligtas. Yun lamang po. I hope na bless po tayo sa word na ito. Maraming salamat po. Amen.